Naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Ito ang iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw December 9 sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Dito ipina-freeze ng Court of Appeals ang mga assets at bank accounts nila Eric Yap at Edvic Yap ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Ito'y sa pagkakadawit din ni Benguet Congressman Eric Yap sa Silver Wolves Construction Corporation kung saan tinukoy siya ni Ombudsman Boying Rimulya na beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation. Ito rin ang kumpanyang nasa likod ng maanumalyang flood control project sa Barangay Acaw sa Bawang, La Union na binisita nila DPWH Secretary Vince Dizon at dating ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong noong September 16. Bago ito, nauna nang nadawit si Eric Yap sa naging testimonya ni Orly Gutesa na dating aide ni Saldico. Ito'y matapos niyang sabihin na nag-deliver daw si Yap ng 46 na maletang naglalaman ng pera sa bahay ni Saldico sa Pasig City. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na maleta ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valle Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya eh. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun sa binibilang. Pero itinanggi naman ito ng mambabatas. At nito lamang Oktubre kasama na ang kanyang kapatid na si Edvic Yap na paiimbestigahan ng ombudsman. A person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest, also punishable also under Republic Act 301. Kaya naman ang ilan sa taga-suporta ni Yap hindi maiwasang madismaya. Para kanyang angay kat ko, medyo it saddens, but takno makombi kwangay ti tao nga adutit na kurap kas jay tapno mai-defend na jay bagina di okay lang nga i-freeze the jay account na. Wala pang tugon dito ang kampo ni Yap. Samantala sa ibinunyag din ni Pangulo na ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ni Sara Diskaya. Matatandaang ang mga Diskaya ang nasa likod ng mga substandard na flood control project hindi lamang sa Bulacan kundi pati na rin sa ibang parte ng bansa. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Pagkatapos nito, nagtungo si Sara Diskaya sa headquarters ng NBI para sumuko at itanggin ng legal team ni Diskaya na hindi ito nagtatago. Angel Arquero, RNG News.